Alam nyo ba guys, kapag may naririnig kayong parang malakas na kalabog, alam mo nakaka-trauma pala siya, no? Kasi pagtaka din guys, no, kung sino pa yung walang kaalam-alam sa nangyayari dito sa Middle East, sila pa yung madaming content na negative na may sinasabi. Kasi you can see guys, open pa yung mga businesses dito. So guys, kaya gising ko lang kanina at dahil ngayong araw akong hindi nakapag-post ito sa YouTube dahil guys, nandito lang ako sa bahay, wala naman ako ganong ginagawa. Pero ngayon, start na ulit tayo sa pag-vlog. Maghihilamos lang muna ako guys. At ang gamit kong sabon ay itong sabon ni Miss Chung sa kanyang rejuvenating set. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin siya ubos. Kaya ito pa din ang ginagamit ko. Ilang araw na kami hindi lumalabas guys kasi syempre natatakot kami lumabas pero as of now, honestly, wala naman kami masyadong naranasang kakaiba. Wala na kami masyadong naririnig na malalakas sa pagsabog. Magamit ng towel kapag nagpupulas ako ng ng aking face. Etong tissue yung aking ginagamit. Ito pa yung pinagkainan namin ng suhor kaninang madaling araw. Ngayon ko palang huhugasan guys kasi nakakatamad sa madaling araw dahil syempre pupungas-pungas pa lang tapos inaantok pa ako. Tipos ako guys ng chicken para mamayang iftar. Ito yung lulutuin natin. Simula nag-start yung bombahan since February 28 guys. Yung supermarket na malapit sa amin, wala na silang stock na tubig hanggang ngayon. Nung mini-message ko sila, wala na nga daw stock na tubig. Kaya naman, nag-worried kami. Buti na lang, nakabili yung asawa ko sa Lulu Supermarket. Guys, yung nabili niyang tubig sa Lulu, dahil nga kaubusan ng ganitong galon yung malaki. Simula Feb 28 guys, hindi pa ako lumalabas ng bahay, pati yung anak ko. Saka naka-online class sila sa school. Pero yung asawa ko, pumapasok pa rin siya sa work, pero gabi lang. Tapos umuwi siya kapag suhur na. Alhamdulillah sa ngayon guys, wala naman kami nakakanasang hindi maganda. Yung asawa ko nga nakakapag-work pa siya, yung iba dito, may pasok pa din. Yung mga ibang establishment like supermarket, malaking supermarket, bukas pa sila. Pati yung mga delivery app, nag-work pa din. So, as of now, okay na okay dito. Safe pa din kami. May naririnig-rinig lang kami mga ilang pagsabog pero hindi naman ganun katindi. Pero syempre, nag-iingat pa din kami dito. Hindi pa din kami masyadong naglalabas. As much as possible, nandito lang kami sa bahay. At yung mga ibang tao dito, pumapasok lang talaga sila sa work tapos uwi na. Wala na masyadong nagagala-gala para syempre, iingat pa din kahit papano. At sana talaga hanggang ganun na lang at magkasundo na sila or matigil na. Alam nyo ba guys, kapag may naririnig kayong parang malakas na kalabog, alam mo nakaka-trauma pala siya, no? Kasi feeling mo, alam mo yung lagi mong kinoconnect doon sa mga sa mga strikes, sa mga pagsabog na narinig mo before. So pag nakakarinig ka ng may malakas na kalabog, feeling mo may something. Nakakapraning siya guys, sa totoo lang. Ang kagandahan lang talaga dito guys, yung aming government dito sa Qatar, sobrang alert sila, saka priority talaga nila yung safety ng mga tao dito. Lagi silang nagpapadala ng mga message. Lagi silang nagpapadala ng message about safety at ayun nga, ginagawa nila lahat para maayos at walang maging casualties na mangyari. So, super grateful kami. Kaya doon sa mga gumagawa ng mga videos, especially doon sa mga ibang
ibang lahi sa hindi naman taga dito, hindi naman taga GCC, eh gumagawa sila ng mga videos na bakit daw ang positive namin dito sa Middle East, bakit daw puro positive yung mga pinopost namin. Kasi guys, alam niyo, yung ganitong sitwasyon, syempre, matatakot ka talaga. Pero kami kasi yung nakakakita kung paano kami pinoprotektahan ng gobyerno dito, kung paano sila gumagawa ng paraan na walang madamay, walang masaktan. So, doon pa lang guys, super grateful kami kasi may concern talaga sila sa amin dito. Alam mo yun, they make sure na we feel safe sa kung saan man na nandito kami. So, kung nagtataka sila kung bakit kami puro positive yung mga pinupost namin, anong gusto nila? Hindi ko guess kung hindi ba sila dapat maging matuwa na buti naman safe yung mga tao kahit may ganung pangyayari. 'Di ba? Hindi ko magets kung saan nila nakukuha yung mentality nila na dapat sabihin nyo na na delikado na buhay nyo diyan, ganito ganyan. Alam mo yan ng social media. Kung gusto nilang gumawa ng mga content na parang alam mo yung rage bait, yung para sa attention, super sakit na natin yan, yung gusto natin magkaroon ng atensyon masyado kahit na sa ganitong mga sitwasyon na dapat nga positive tayo, magtutulungan, mag-isip tayo ng hindi magaganda, isipin natin na magiging okay ang lahat, matatapos din to. Ganyan dapat, hindi yung dapat mag-post kayo ng mga hindi magagandang nangyayari. So wala, itignan nyo, nandito lang ako sa bahay. 'Di ba? Last post ko, ganun din yung post ko. Nandito lang kami, hindi kami napapano. So, hindi ba dapat matuwa kami? Siyempre, worried din kami, pero at the same time, siyempre, masaya din kami na nakikita namin yung gobyerno dito na ginagawa nila lahat para walang masaktan. Pagtaka din guys, no, kung sino pa yung walang kaalam-alam sa nangyayari dito sa Middle East, sila pa yung madaming content na negative na may sinasabi. Kasi yan guys yung sakit ng problema kapag na brainwash kayo ng ng media sa mga bansa na puro masasama yung binabalita about sa mga Muslim, sa Middle East, kaya ito ganyan na pangit nga daw dito, delikado nga daw dito. Pero yung mga nakatira dito, kami yung mas nakakaalam kung safe ba o hindi dito sa Middle East. Kasi kami yung naninirahan dito. 15 years na ako dito guys, and I can say na safe talaga kami dito. At hindi kami, alam mo yung katulad sa Pilipinas, sa bansa natin na kapag lumabas ka at hating gabi na, syempre kakabahan ka kasi baka ma-hold up ka, ma-snatchan ka. Dito walang ganun. Tapos ngayon may nangyayari ang ganito. Still, maayos pa din yung kalagayan namin. Kaya super grateful kami na ganun. Saka guys, kung delikado talaga at nanganganib na talaga yung buhay namin dito, kami po yung unang magsasabi. Kami po ang unang mag-i-initiate na gusto na namin umuwi. Pero as you can see, halos lahat ng mga nasa GCC country, nakastay lang sila, kalmado lang, walang nagsasabing gusto nilang umuwi. Siguro doon sa mga lugar sa Israel, sa Iran, yan talaga, kasi nasa kanila talaga yung focus, yung gera talaga, nandun talaga sa kanila, hindi dito sa amin. Punta ako ngayon sa isang room namin dito at dito ako maglilinis kasi ilang araw na itong madumi. Ngayon ko lang ulit lilinisin. Adham, go out. I will clean here. Is Papa in the kitchen? No, he's still sleeping. Asawa ko, nasa kwarto pa natutulog kasi gabi nga siya pumapasok. So, late na din siya talaga nagigising. Tapos, minsan, siya din yung nagluluto ng aming iftar. Kasi, mas magaling kasi siya magluto, guys. Saka, mga Arabic food, siya talaga nagluluto nun. Ako, nagluluto din naman ako, pero yung mga luto ko, mga pambahay lang talaga. Yung kwarto na hindi namin masyadong ginagamit, tinatambayan lang to ni Adham para
maglaro o kaya pag online class siya, kaya naglalaro siya ng game sa cellphone. Ayan, dito siya nakatambay. Ito din kwarto na to yung ginagamit ko before nung nabuo kay business pa ako. Dito ako nagla-live selling, guys. At ito yung mga ilaw-ilaw ko. Tapos ayan, meron pa akong malaking ilaw dito. Pero ngayon, hindi na namin siya masyadong ginagamit. Gagamit ako ng mic, guys, para marinig niyo yung sinasabi ko kasi medyo malayo ako ngayon. Hindi niyo pala ako nakikita, guys. Ngayon ko lang napansin. Chinek ko sa camera. Akala ko talaga nakita nyo. Yung katawan ko lang pala. Dating kwarto to ni Adham, honestly. Kaso nga lang, yung ano nito, ceiling, may mabagsak na mga ano, parang hindi ko alam kung anong tawag dito. Yung pakita ko sa inyo, mamaya. Kapag tapos kong magwalis. Dito din, guys, nakatambak yung mga remaining clothes na hindi ko pa nabenta before nung nag-uukay ako. At ilang box pa yung nandito. Yung iba pinamigay ko na or nilagay ko na sa donation box, but still meron pa din. Ito yung mga damit ni Adham na kung saan lang niya nilalagay. Ito yung favorite jacket niya na ewan ko ba, hindi ko alam kung ba't ko sa kanya binili to kasi pangit na pangit ako dito. At siya naman ay gustong gusto. Eto guys, yung sinasabi ko sa inyo bumabagsak sa amin before. Ayan yung ceiling sa wall, nagbabakbak siya. At parang may tubig na nagpo-flow dito sa wall. Hindi namin alam kung saan. Sabi ng asawa ko, parang galing daw sa taas yan. Kasi nandito kami guys sa ground floor. Bali may mga nakatira din sa itaas. So, baka sa banyo nila galing. I'm not sure. Kasi, ang tagal na niyan. Hanggang sa umalis na din kami dito sa room na to. Tapos, ayan guys, meron na siyang parang mga fault line. Ayan, pati dito. Dati wala ito. Ngayon, talagang halos buong buong bubong, mayroon na. Ayan. Kaya, umalis talaga kami dito. Dito lang tumatambay si Adam kapag gusto niya. Nalate kami ngayon ng gising at hindi naka-attend yung anak ko sa kanyang online class. Kasi guys, nagigising kami ng madaling araw for suhur. Tapos ilang araw na akong parang walang tulog na maayos. Laging pakunti-kunti lang. Parang kagabi yung talaga nakatulog ako ng mahaba. Kaso nga lang, hindi ko na nagising si Adham. So, ayun, hindi tuloy siya naka-attend ng klase. Mag-i-start na ako guys magluto ng aming iftar. Nagkikrib ako guys sa adobo kaya ito naman ang lulutuin ko. Kapit nang maluto ang ating adobo. Nag-add ako guys ng tubig para pakuluin pa siya. Guys, tapos na ang ating adobo. Kakain na tayo. Kain na tayo. Ayan. Bihira na ako guys mag-adobo kasi nga ayaw ng asawa ko saka bawal din kasi sa akin. He's still in the room. Pero paborito ko talaga alam that's not short. Yung shortest for baba. Kain muna kami guys, tapos babalik ako maya-maya. Problema guys, kapag tapos kong kumain, inaantok ako. Kaso hindi naman pwedeng matulog ulit. Kaya naisira yung body clock ko kasi
Inaanto ako after kung kumain, tas minsan nakakatulog talaga ako, tas nagigising ako, sobrang late na. So, ang nangyayari, hindi na ako nakakatulog ng gabi. Hinihintay ko lang minsan yung suhur, ganyan. And guys, nakatulog ako. Kaya gising ko lang. Ang bilis ko makatulog, ewan ko ba? Basta nahiga lang ako after kong kumain, nakakatulog talaga ako. Okay lang kapag ka kunwari, no? Kunwari guys, sa mga nag-work, kunwari nagbakasyon kayo ng 1 week, or let's say maximum 1 month. Masarap siya sa pakiramdam kasi nakapagbakasyon ka. Pero yung more than that long time, kunwari years ka nang hindi nag-work, or yung consistent na lumalabas para magtrabaho, ganyan, may gawin, hindi na siya hindi na siya nakakatuwa. Alam mo yun, mas okay yung parang everyday na meron kang gagawin. Ako naman, meron naman akong ginagawa everyday, pero alam mo yun, iba kasi talaga kapag routine na papasok ka sa trabaho, kailangan mong gawin to, ganyan. Yun ang wala ako. Kaya mas okay pa din talaga nang nag-work. Tapos syempre may sahod ka. Lalabas kami ngayon ng anak ko. Itatry namin pumunta lang naman sa sa supermarket. Hindi pa talaga ako nakakalabas. Ngayon pa lang itatry ko. Gabi na guys ha. Bibili lang kami ng snacks. At syempre yung anak ko, excited din siya kasi nga ilang araw na kaming di lumalabas. Lagi niya sang sinasabi na labas kami. Pero, sabi ko nga wag muna. Tapos, ang dami ko nakikita sa social media, ang daming kong makakilala na lumalabas din. Kaya try natin. Ayan guys, as you can see, ang labo ng aking camera. Ayan, makikita nyo. Walang kahit ano sa labas. Kahit sa taas, wala. Nandito kami sa residential area. Maayos dito guys. Ngayon punta tayo sa supermarket. Tingnan natin kung anong meron. Kasi parang gusto ko kumain ng something. Ang lamig ah. Ang lamig pala ngayon. Hindi ako nag-jacket. Si Adham din, hindi nag-jacket pala siya. Sabi nila guys, kapag lumabas ka daw, kailangan sa taas ka daw nakatingin. Hindi sa hindi diretso. Sa taas daw talaga. Kasi hindi mo alam baka kung anong mayroon sa taas. You can see guys, open pa yung mga businesses dito. Sobrang okay pa dito sa amin. Punta tayo ngayon guys sa Pure Gold, Amana Pure Gold. Para bumili ng anik-anik o pagkain. Finger foods, ganyan. Papakita ko sa inyo. Ito na guys, nandito na tayo sa Pure Gold. I think more on delivery yung mga tao ngayon kasi as you can see, wala masyadong tao sa loob ng Pure Gold. Pero open pa din naman lahat kasi ang dami kong nakikita mga delivery driver sa labas. Saka late na din talaga itong time na to kaya siguro wala din tao. Adam, stop drinking something like that. Kuha na lang tayo nito guys. 350 lang. Tingnan natin. Guys, hanggang dito lang ating vlog dahil gabi na.
Makain kami ni Abraham ng chichirya. Yun lang guys. Salamat sa panonood. Bye!